Isa sa mga misconception na hanggang ngayon po ay mentality ng karamihan sa mga tao is that nafo-fall in love nga ba at nakakadama ng romantic love ang mga babae. Alright? Well, kung mapapanood po ninyo sa mga romantic movies at sa mga love song, meron tayong perception sa reality na mapababae, mapalalaki, nafo-fall in love. Pero that doesn't work that way. Right? You have to distinguish how men love and also how women love. Sa magandang araw naman, Red Pill Community, welcome once again sa panibagong episode na naman ng The Red Pill PH TikTok Podcast. Kung gusto po ninyo ang mga ganitong napapanahong topic, abay huwag na mag-aalinlangan, napaka-hit na yung follow button. Meron po kami YouTube channel, pakibisita, pakasubscribe. Without any further ado, brothers and sisters, tara na po, umpisahan na natin po. Well, tama ka. Lahat ng tao nagmamahal at kaya magmahal. Pero po, ibang usapan to kung pag-uusapan ay mate searching, dating, relationship at marriage. At i-correct po natin at i-align po natin ang inyong pagkaunawa at ang inyong beliefs when it comes to paano magmahal ang lalaki at paano magmahal ang babae. Ang mga babae po ba nafo-fall in love ba talaga? Do they feel romantic love? Right? At marami po, so sad, marami ang mga hindi nakakaalam nito na they think na alam na nila yung mga bagay-bagay. So, i-align po natin ang mga bagay na ito para pumaunawaan po ninyo. Marami mong uri ng pagmamahal. At tama ka, ang tao, kaya magmahal yan. Right? Magmalasakit sa kapwa-tao. Love in general. Pero iba po ang pinag-uusapan kapag papasok na ang topic ng mate searching, dating, relationship at marriage. Ibang magmahal ang lalaki, iba rin magmahal ang babae. At ang pagmamahal po ng dalawang gender na ito ay nasusukat po sa kaya nilang gawin. Sa level ng effort na kayang gawin ng dalawang gender na to. Dito nasusukat kung paano magmahal yung dalawang gender na to. First and foremost po, magkaroon po tayo ng isang exercises dito. You try to close your eyes and you try to, visualize paano magmahal ang lalaki from first step, dating, right? To relationship, to marriage. Just simply close your eyes, just try to imagine that. Paano sila magmahal? Ano yung level ng effort na ginagawa nila? Are they taking into account yung mga needs nila? Alright? O are they trying to sacrifice things and even, go beyond the border and do crazy and insane things just for women? You try to imagine, right? Bibigyan ko po kayo ng mga ilang seconds lang, right? Alright, so I think sapat na yung short seconds na yun. Now, secondly, punta naman po tayo sa side ng babae pagdating sa dating, relationship at marriage. From the, first step, dating, chatting, you try to imagine and visualize how much effort women are putting in. Right? Ano yung mga kaya nilang gawin? Ano yung mga kaya nilang ibigay? Alright? Are they also trying to, think of the other side, which is men? You try to visualize and imagine. I'll give you short seconds. Okay? So, probably po na-imagine nyo at na-visualize nyo na sa isip nyo habang nakapikit kayo. Alright? Ang mga lalaki po, they love idealistically. That is the nature of men, is to, sacrifice all the things that he has for the sake of woman. Lahat ng mga bagay na meron siya, handa siyang suungin yung pagkapahiya, right? Lahat ng mga bagay na kinita niya, possible, pwede pa niyang i-sacrifice yan, right? From dating, relationship, and marriage, from start to finish. Although hindi ko sinasabi na lahat ng lalaki ganyan kasi mayroon din mga wrong guys. Pero by default,
By default, ganyan talaga ang instinct ng lalaki. So, once again, men love idealistically with honor and respect. Right? On the other hand, women, hindi ho sila nai-inlove. Ito, hindi naiintindihan ng karamihan. Hindi po nakakadama ng romantic love ang babae. Ngayon, coach, tatanungin mo, Coach Jorak, ano pong ibig nyung sabihin hindi nai-inlove? Paano magkakatuluyan yan kung hindi mai-inlove ang babae? Hindi nai-inlove ang babae. In a conscious level, maybe, iisipin ng mga babaeng listener na i-inlove sila. But in a subconscious level, may explanation po ito. Women don't feel romantic love. Dahil kung nakakadama po sila ng romantic love, they can also do crazy things. A huge effort and sacrifice, kagaya at kapantay ng level na ginagawa ng mga lalaki sa dating. But they are incapable of doing it. So, if they, don't feel romantic love, paano po ito, coach? This means, hindi nai-inlove ang babae. Hindi po sila nakakadama ng romantic love. Sa movie nyo lang yan napapanood. Ang mga babae po ay nai-impress, nakukumbinsi lang, and then secondly, nagtitiwala. And then lastly, naa-attach. Once again, hindi po nai-inlove ang mga babae. Hindi po sila nakakadama ng romantic love. Dapat alam nyo yan, lalo kayo dyan ng mga aspiring red pillar, black pillar, dating and relationship coach, dapat alam nyo yan. Bakit hindi kayo qualified na influencer kung hindi po ninyo yan alam? Ang mga babae, hindi yan nakakadama ng romantic love. Hindi yan nafo-fall in love. They can only trust, they can only be convinced, nakukumbinsi lang sila dun sa lalaki. Pag-convincing at nagtitiwala. They can also become attached after na magtiwala dun sa lalaki. But they don't fall in love. Hindi sila nakakadama ng romantic love. Dahil po, kung nakakadama ng romantic love ang babae, from the root word romantic love, fall in love, she can able to sacrifice. Right? Pero hindi nila yun kayang gawin, first and foremost, dahil sa chivalry na kultura. Isang shame para sa babae ang magsakripisyo at magpakita ng ganun para sa lalaki. Ini-expect nila na lalaki ang gagawa nun. Yun po yung training sa kanila simula pagkabata. Secondly po is that women are, once again, paulit-ulit, they are hypergamous. They are trying to catch the highest quality men out there na makakasatisfy ng sarili nilang needs and wants at standards. That means po, ang lalaki, iniisip niya po yung kapakanan ng babae. Ang mga babae po, hindi po nila iniisip yung kapakanan ng mga lalaki. Iniisip po nila yung sarili nilang expectation at standards at satisfaction. Yun ang malaking pagkakaiba. Hindi po sila nai-inlove. They are only convinced, they trust, and they get attached. That's why mas madaling makapag-move on ang mga babae. Isang week pa lang may bago na agad na ini-entertain na mga manliligaw. Ang lalaki, pag nabigo yan, pag nasaktan yan, hindi na babalik yan sa dating loving and nice guy. May lamat na yung self-esteem niyan, and yung gas niyan bawas na agad. Ganun po yun. So dapat alam po ninyo yan. Kasi po, pag hindi nyo yan alam, ine-expect nyo na nai-inlove nga ang babae. Hindi po nai-inlove ang babae. Nakukumbinsi lang sila kapag first and foremost, may itsura yung lalaki at magaling makipag-usap, may mutual connection, makukonvince sila. So progress sa next stage is magtitiwala sila. Kaya minsan sinasagot nila yung mga dumidiskarte sa kanila, and lastly, na-attach sila. Right? So doon pa lang sila magpapakita ng pakonsuelo di bobo na moral support. Pero hindi po yung romantic love. Kaya mo nakikita na pinaglilingkuran sila ng babae is just na-meet ng lalaki yung expectation ng babae. Maraming salamat po sa maikling pakikinig. Once again, paki-follow po kami dito sa TikTok Podcast at pakibisita ng Red Pill Page channel. Goodbye guys, God bless, and peace.